Good evening, ma'am. So, muna ako ang a critic of gender study course. So, diri no, so muna ako ang video presentation. So, summarize na ko diri kung unsa tong nabutang sa ako ang written critic analysis. So, let's start. So, this course revealed how gender shapes societies and personal lives. So, kanina subject man good kay kuan siya kanang para sa kuan no, it gives enlightenment sa mga tawong mga close-minded kasi nag-give din siya kuan ba, nag-talk din siya sa mga issues karon and kinasolve niya ang mga current o mga past issues and muto kanang kuan lang siya um, kanina ako na subject kay importante kay siya sa i-part sa curriculum kay it is an eye opener sa mga tao pod sa critic written analysis na ko mo ni ang mga core topics. So sa overall no sa mo ang sa mong subject nag-talk mi tanan ani ni gender rules and socialization, stereotypes and gender norms, power relations and patriarchy, gender-based violence and discrimination, LGBTQ inclusion and intersexuality, gender equality and environment. So, ako alang siyang kisummarize no diri sa ako ang PPT kay taas kay siya sa ako ang written analysis. So, I will just going to discuss some small parts because I'll just going to summarize everything magpod. So, diri sa gender socialization, so nag-talk diri no na families or media teach boys and girls different behaviors. Like, for example, no, ipayi ka, na diri, kitakil diri na, ipayi ka, ang imong dulaon is pang Barbie, and kung laki ka, dapat dulaon mo is pang robot. So, this shows how the course repeatedly repeat the pattern in educational settings. Like, for example, no, ang bayi, ang laki tawagon sa math, ipa-recite sa math, walang bayi, sa example, ipatawag, mas mostly ipatawag sila no sa science, and let's move on sa isa ka topic na stereotypes and gender norms. So, muna no ang mga stereotypes and gender norms na tackles budis sa course na unsang mga disadvantages pag-amo sa mga trabaho where women can experience glass ceiling for women, like for example bisan na sa potential nimo nga dili sila makuanan. So na open up ang mga issues diri like how women treated indifferently in the society, even though na lesson siya karon pero what mo siya na eliminate no, and kanipod men discouraged from showing emotions. So sa stereotypes man no naandan man no and ang posisyon gender norms where older people mo ni siya nga bitaw mga continuation bitaw mga di siya matangtang jud kay even though now no kanang older people kinakuan nila example ang laking hilak, they discourage them from showing their emotions and they were going to call them like sapon mohilak sila inan sila bayot kay mohilak, and they always shows na dapat laki ka kuan ka kanang strong kag emotions. So muna ang mga stereotypes and gender norms where ang bayi is known for sila as soft, nurture, and caring. So let's move on to another topic. So nagtalk po today no the power and patriarchy. So mostly no nakita sa mga politics na mostly nabutang din to na kuan mostly ang leadership na pwede na leadership mostly kay laki ang mga kuan mga stereotypes bitaw, and male traits valued more in leadership muna ang pagtuon nila and then pagtuon nila. So move ta sa isa ka topic no, gender-based violence. So according daw sa WHO, World
Health Organization, more than 1 in 3 women experience violence. So natalk po na mo dato diri no, so unsa ang mga experience sa women, anang mga ka-experience lag violence, and mo ni mga systematic issues na victim blaming cultures natakil po diri. Unsa pud ka wala ning culture sa Pilipinas no, kaya ang uban kay kinanormalize man pud nila good. And even though na nay law na nagkuanon, even though na nay law bitaw na kipa gawas bitaw di gyapon siya as in, even though na kuan na siya na minimize siya pero di siya as in ma-eliminate kay tungod pud aning culture. And even though isa pud maka even though po ng mga victim no, kay mas usahay kay sila ang kinablame sa mga hinahitabo sila ha. So during LGBTQ and intersexuality, so the discrimination across across identities, so diri natakil nato kung unsay mga different genders identities, mga traits, and nagtalk po ta diri sa mga discriminations nila na like sa butang na ko so black trans face highest violent rates. So mo na tong kinatok dara no, so adto ta sa gender equality and environment. So mo po ni ang ano nagtalk po ta diri sa mga gender equality. So women manage resources but are excluded from decision. So as I progress, the insight acquired from this course urge me to promote. So as I have said no, kanina course is an eye opener jud siya. Kay nag-talk na siya sa mga different topics, mga hot topics mga hot topics bitaw, and mga topics na needed jud nang wala bitaw na nga kuan nang wala na solve, and na-solve siya. And muna nga ako ang ganahan ako i-promote ni. So there are 5 no. Number 1 is inclusive gender education in school that confronts stereotypes from age, workplace guidelines that guarantee equal compensation in exchanges. So kay para po na equal na bang may equality bitaw, di lang porket sa bayi ka ing ani imong sweldo, di porket laki ka dako imong sweldo. And legal changes that enhance protections against gender-based violence, although naarag hapon siya pero ki-include lang po na ko siya dire. And social justice strategies that acknowledge interconnected system of oppression and encouragement of female leadership and environment in decision making. So katong mga stereotypes no na mga stereotypes na sa patriarchy na dapat may lang jud ang mo leadership, kay para sila ang male kay tungod sa mga traits sa male, and nila discourage nila ang female kay tungod kay females kay tungod kay known sila as weak. So encouragement for female leadership ng environment in decision making. So even though ning ana no ang naikoy mga nakita pun mga bayi na mas good sila as leadership pun sa mga laki. So mo lang to ma'am. So thank you.